boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Solon 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine Pilipinas and good morning Eastern Visayas. Adlawng Biyernes. Thank God it's Friday, December 19, 2025. Welcome sa lang edisyon na sa programang maghatod kaninyo sa mga nagunang mga balita o kalambuan diri sa atong probinsya sa Southern Leyte, sa bangbahin ng atong rehiyon, Eastern Visayas. Ngay hatod gyud no sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Labi na gyud no sa Radyo Pilipinas, sugod Kalbayog Borongan ingon man sa Philippine Information Agency. Sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kanginan makauban ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikate, kauban karon nato sa Master Control Kuya Noel Palukod. Ato usab makauban ang atong mga co-host karon no sa atong edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Pinaagi ni Sir ASM Sir Jean Navilon. Rise and shine kanimo Sir Jean. Merry Christmas, and also to sa Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Pen Pumida. Rise and shine usab kanimo ma'am, and Merry Christmas. Yes, advance Merry Christmas no natong tanan no sa atong mga ka-RP nga padayon gyud no nga nagasuporta no sa atong programang Good Morning Eastern Visayas, pinaagi sa kanunay gyud no nga pagsubaybay. Oo, daghan gyud excited na no karong maabot Pasko and bagong tuig, labi na kay adunay good news gyud no ang atong gobyerno no atong presidente kay adunay patuman gyud no nga work suspension sa tanang government office sa December 29 no 2025 adlaw kana nga Lunes, and then January 2 usab no adlaw nga Biyernes no. Pinauyon kana sa Memorandum Circular number 111 no nga gi-release sa Malacañang kagahapong adlaw Disyembre 18 no para matagan gyud og higayon no ang atong mga ka-RP, mga atong mga ka-RP gyud no nga makabiyahe no ma-enjoy nila ang ilang pag-celebrate gyud no sa Christmas and also sa bag-o tuig. So hinaut no nga malipayon gyud ang holiday season no natong tanan. Anyway, atong unahon no og pangayo og update ang atong ka-RP diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog no kabahin sa
kasamtangang dagan sa panahon, peace and order, and also sa mga nag-unang mga balita o kalambuan nga naandam usab sa puwersa sa Radyo Pilipinas. Kalbayog, rise and shine, and good morning kanimo again, Sir Jean Navalon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean. I think nakamute pa ang mic ni Sir Jean. Ayan. Oh, okay. Oh, wala pa tayo madunggan. Oo. So, I think yan ay signal si Sir Jean na medyo aduna pa technical issue no sa ilang end. So, sige, atong balikan karon taod-taod sa Sir Jean. So, biyahe sa Lamantano, pa Borongan, rise and shine kanimo, Ma'am Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you na mga salamat, Miss Ria Mikate. Maupay nga aga, good morning mga kaupod naton dida ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod with Bossing Dindo Alaraz. Maupay nga aga mga tigpamatihan RP Sogod. Sugad man na good morning gadakan Jean Navilon ha na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Good morning. Yes, Atipen Pumida ini ha ato na taramdan good morning EV participation ha na Radyo Pilipinas sa Borongan. Pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, kaupod naton didihi Coach Eufem Buna Jr. Kumpleto gihapon kami para naman han mga balita impormasyon nakalapad to na DYS News Team pero antes an aton mga laray uluhan. Siyempre aton anay kumustahon an aton mga tigpamatihan na DYES Radyo Pilipinas. Maupay nga aga haiyo nga tanan labi na iton aton liwat mga ka-live stream hapag kaya na good morning. Sana okay ton aton kabutang yan na sugad hiton aton panahon nga nag-i-effort pag malakas shine hi Mr. Sun pero talaga cloudy kami didi mostly cloudy iton syudad hiton Borongan may da mga panalagsa nga pagatarihti. Ani ba nga niya na siguro na oran didi haamon na dapit medyo hinuraw na nga nag-i-effort hi Mr. Sun. 27 degrees Celsius but feels like 32. Daragod kita hinpayong kay very unpredictable pero tigda ito na pag-uran tapos adlaw naman. Kumbaga ito na sakit yan na waving salit keep safe kita para ito na ato na good health. Yan na naman nga kapaskuhan. Pagdaga kuryente sigiton aton siling kita didihiton Facebook page iton Isamelco waray man hira paanunsyo para hin sked power interruption labot na laano ito na mga unscheduled power interruption but today yan na sugadin na makakapadayon iton waray pag brown out diin man nga parte ito na ato na probinsya pareho man naman ito na pagtagatubig waray daman na paanunsyo ang Borongan Water District da mga salamat ngadakan Dr. Felix Afable ito na ato na BWD Manager. Komunikasyon so far so good pareho gihapon ito na Pasi Orden. Ginpatapod hadto na pamunuan hadto na PNP Provincial Director Makasil adton pagmantiner hito na Kamurayawan diniha aton dapit habugos nga probinsya syempre kasugbong naton liwat iton Armed Forces of the Philippines. Da mga salamat. Samtang mga pauna anay, good news anay kita kakulop pa. Nagrarayhak iton Eastern Samar State University Salcedo. Uy, for the very first time very historic ini nga nahitabo. Dila naman usahiton campus hiton Eastern Samar State University. Diton Salcedo south southern part hiton Eastern Samar. So may dahira usa nga top-notcher hadton licensure examination for professional teachers kon LEPT.
May din naman hira 136 nga bag-o nga lisensyado nga mga magturutdo. Hala, congratulations nga dakan Catherine Joy SLM. Pinakasyahan ini nga top notcher han ESO Salcedo Campus. Nag-ikapito habugos ini nga nasod so ato niya rating 92.80%. So aton ESO Salcedo aton ira total nga aton ira passing rate. So may ada hirang 74.19, mas sitaas aton national average nga 72.61. Damo gihapon aton na kabugusan didhiton ESO main kukuhanta aton na detalye. Salit nagrarayhak ito na Salcedo Campus, pinaagiton na administrator. Congratulations sa Dr. Eduardo Cablao Jr. Siyempre ito nabugos ESO system. Samtang i-congratulate gihapon naton iton LGU Hernani ng DTI Eastern Samar. Successful gihapon adto na skill sa training pagtaga Coco Shell Handicraft para inihito na mga tour guide. Samtang padayon nga naarangkada didi ito na Christmas Bazaar. So didi naman Capitol Grounds. Padayon ito na pangimbitar hiton na mga nakapwesto didi. Hiton na Capitol Grounds sa bisita kamo. So nightly inihiyang dapa inihiton ka first week hiton January pakadi kamo kay damo ito niyo pagpipilian nga mga paninda. Upod syempre ito na mga lokal nga mga delikasiya. Samtang padayon nga nagraranggat adto na mga bungto didi haamon Eastern Samar para hadto na magkaiba-iba nga mga pinailawan nga mga Christmas parol pareho man gihapon ito na Christmas tree. Tangkilikan naton para naman na rumibhong iton ira lokal nga turismo. Didahiton nga mga bungto nga may da mga kumukuti-kutitap na mga giant Christmas parol parihog man gihapon adton iton ira daman theme didha Dolores mo pa nga morning iton LGU Dolores kuan naman Christmas Village kakaiba liwata congratulations. So bisita kamo adton magkalain-lain nga mga bungto didi probinsya hiton Sinirangan Samar. Kabarangay, oras nga 13 minutos na nakalabay alas 8 aga, ilatag tana adto na mga larayuluhan na mga suma testihanon para yan ang adlaw na Biyernes, Disyembre 19. 20 pesong bigas sa program iginlunsad sa Eastern Samar, ilarom na 20 bigas meron na sa este. Upat nga brand new police sa patrol car sigin turnover ha LG Borongan ha City Police Station. Samtang 174 nga octogenarians ug nonagenarians sa syudad han Borongan makarawat hing 10,000 pesos nga cash gift tikang naman iniiha gobyerno nasyonal. Distribution han one-time cash grant nga daini mga senior citizens habungtan San Julian Malampuso nga Gindomara. Sobra 400 na kabenepisyo. Samtang 16 nga mga pulis sa bungtuhan Dolores, alarom hiton Dolores MPS nga nag-erignom sa Kubhan Istasyon. Tanggal na pwesto. Amin kabarangay aton na mga dagkeng nga mga sumat kanay detalye aton ilalatag dinhilaha aton na taramdan. Morning Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Ma'am Pen sa imong pasiuna nga mga impormasyon. Ang ninyo karong taod-taod ang detalye usad sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan. Ikan Borongan, balik ta sa Radyo Pilipinas Calbayo katong try kung okay na ba, madungog na ba nato ang atong co-host atong kauban nga si Sir Jin Nabilon. Rise and shine kanimo pag-usab Sir Jin. Good morning Eastern Visayas. Yes, rise and shine kanimo, kauban Ria.
o sa bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte sa pagpangulo ni SM Dindo Alaras. Yan sugad man liwat rise and shine. Good morning. Kaupod 10 kan bugos nga Morning. pwersa. Good morning, Merry Christmas sa iyong adwa. Sa bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas sa Borongan City. Yan sugad man sa sugod Southern Leyte. Didi sa syudad sa Calbayog, medyo maduro-dalumdum, didi yan sa amon. Yan sa pagtaga peace and order may himyang ang syudad sa Calbayog. Waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Yan sa pagtaga tubig naman, waray abiso sa Melco 1 o diri sa pagtaga tubig Calbayog Water Company, waray abiso sa pagparong sa kuryente, yan ang adlaw. Labot lang sa doon naka-schedule nga water interruption tungod kay may sira ongoing repair dito sa Panas. Dito sa Panas. Yan. Di naman na napaibaro sa Melco 1. Para sa member consumer owners, papaybarong ang sa Melco 1, an office transaction, yan ang adlaw Disyembre 19, an Abril sira tubtob alas 12, yan ang udto. Tungkol din isang pag-attender sa mga empleyado sa Employees Thanksgiving Day. Para malikyan ang inconvenience, ginagat namon na ito ng mga valued member consumer owners, MCOs, nga mag-settle sa nila bills in advance, online payment options, pwede sa GCash, Palawan Pay, and iba pa nga mobile banking apps. For power-related emergencies, and 24/7 line crews ang magpapabilin nga on duty para sa urgent power concerns. Pwede ka mo tumawag sa cell number 0917-310-2881, 0917-866-0760. Yan iba pa nga pahibaro, tigang sa Calbayog, tigang sa Melco 1, Office Advisory. Gadto sa mga member consumer owners, MCOs, papasabot ka mo nga sa Melco 1. Magpapatuman sa buti nga pag-umento sa EU electric bill, yan ang bulan sa Disyembre. Yan nga bulan sa Disyembre may dagita gutiay nga pag-umento sa taripa sa kuryente nga da sa 0.499 centavo per kilowatt hour. Aton ginpapahibarong ang primero nga rason sini nga pag-umento mauwan mas sa hataas nga generation charge kumpara sa naglabay nga bulan nga umabot sin 0.565 per kilowatt per hour. Nakadugang liwat sini nga pag-umento ang masataas nga foreign exchange forex rate nga nakapikto sa presyo sa fuel nga ginagamit sa pagproduce ng kuryente. Dugang nga hinungdan sini ang yellow alert incident nga naitabo sa Nobyembre 19 tingang alas 3 ang gulop nga alas 8 sa gabi nga nagresulta sa masataas nga presyo sa wholesale electricity spot market tuisan labi na durante sa peak hours. Ugan aton usag power supplier
Thermo Luzon Incorporated nagamayada bill computation error nga nagresulta sin mas dako nga kandidat nga ginsulod sa Samelco 1 nga nakaapikto sa kabugusan nga operation charge. Diri lang mabaraka kaya ang katugbang nga bill adjustment in iga-apply sa masunod nga billing period. Sa kabugusan, iningatanan mawan rason sa temporaring nga pag-uminto sa taripa para sa ning billing period. Mauton na paibaro sa Samelco 1. Notice of scheduled power interruption. Disyembre 20, buwas na law. May da scheduled power interruption. Yan nga Sabado o buwas tungod sa maintenance works along Kapogan Substation. Ikang alas 6 hanggang ganito alas 6 ang gabi waray kuryente ang feeder 1 Kapogan Old Road City proper nga do sa Happy Valley Barangays. Tungod din pagliwan sa power circuit breaker. Tungod sini aton i-isolate ang linya sa feeder 3 pagkadto palalas kara substation nga diin mapaparong ang kuryente sulod sa 30 minutos sa masunod nga oras. Alas 6 sa naga nga alas 7 sa aga, 30 minutos ini. Feeder 3, Matubato Ipaw, Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan, Diversion Road, Bernati Compound, ng Sitio Tigbi. Good morning, May dalawa tag 30 minutos nga power interruption sa kulop para sa remaining processes. Alas 5 sa kulop nga alas 6 ang gabi, 30 minutos feeder 3, same areas. Damo nga salamat sa iyo pag-intindi. Mao doon na paibaro sa Kalbayog San Samelco 1. Yan, bueno, mga kasanggayan para naman sa mga headlines, mga igpapasa, ng mga balita sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog City. Hadiyan natin mga headlines. Lokal nga mga irisda sa Santa Margarita kumarawat fishing equipment. Founders and local PGI and researchers bumisita sa Northern Samar sa pagdokumento o pagsaliksik sa bagong. Kalbayog City Police Station gin parigon police visibility para sa Kapaskuhan. 989 nga senior citizens sa Tinabacan District na karawat local social pension. Amo to aton mga headlines, mga detalye kadukiban nurnian sa second 30-minute stretch and Good Morning Eastern Visayas. good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Jean sa imong pasiw nga impormasyon and para usab no sa Radyo Pilipinas sugod update sa atong panahon so far karong taknaa o giuwan gyud diri no sa lungsod sa sugod and aduna gyud baga-baga no nga panganod sa kawanangan and feel usab no ang dili maayong panahon no karon sa lain pang bahin ning atong probinsya sa Southern Leyte and gani aduna gyud baga nga panganod sa kawanangan. Sa peace and order, generally peaceful no, wala kay mga panghitabo ang na record sa atong otoridad but nasayran day nato no kay ang atong mga rescue team no palig-on pagyod no ang ilang skills no sa pagluwas sa kinabuhi and gani ang mga rescue team no dito sa lungsod sa Nahawan gi paubos gid sila sa pagbansay no bahin na usab sa basic life support and uban pa nga mga training makapalambo gyud no sa ilang pagtabang no sa ilang abilidad sa pagtabang no panahon sa emerhensya. Samtang sa laing update nato, power update gikan sa atong electric utility provider, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. So kaganihan di ay no, Ma'am Pen and Sir Jean, adunay unscheduled power interruption and sa latest update no karon sa Suleco no, gipasabot nga momentary NGCP unscheduled power interruption transpired no kaganihang buntag no particular na mga alas 7
7 sa buntag nga nakaapekto gyud no sa tanang area nga giserbisyoan sa Soleco except sa Limasawa Island. So apil ang Kikilo Abuyog Leyte no. Ang rason tripped off of National Grid Corporation of the Philippines power circuit breaker sa substation nga nahimutang dito sa may Barangay Tamis, Maasin City. But noon na balik ra ang supply sa kuryente mga alas 7:11 usab sa buntag. And then karong adlaw, no office transaction no sa Soleco tungod kay naka-schedule pud karon no sa ilang Christmas Thanksgiving. So balik ang ilang operasyon karong umaabot usab nga Lunes no Disyembre 22. Okay? And so far wala pay lain no nga naka-schedule no nga power interruption. But mao na nga padayon gyud ang pag-awhag pud no sa Soleco sa mga miyembro konsumidores nga just in case adunay unscheduled ipasabot gyud no para maaksyonan. Ug mao kadto ang atong power update. Samtang water update gikan sa Sugod Water District walay mga naka-schedule no nga putol no sa linya sa tubig no. So mao na nga awhag po nila nga buhaton gyud no ang responsibilidad no kining pagbayad aron dili mabugto no ang serbisyo ngadto sa mga panimalay. Samtang ari pud ta no sa mga update nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod mga nagunang balita no earlier naman ni Ma'am Pen no ang mga nakahatag og garbo no dito sa lang area sa Baguhay lamang gyud no nga licensure examination no for teachers no. Good news pod kaayo kay karong taon-taon atong ihatod kaninyo no pinaagi sa atong kabang frontliner nga si Ma'am Gemma kay ubay-ubay pod no ang top notcher diri sa SLSU Southern Leyte State University no sa maong examination and 100% pagyud ang passing rate. So congratulations di ay no sa mga magtutudlo na gyud, registered na gyud sila no nga mga magtutudlo dili lamang diri sa atong probinsya but all over our country, Philippines. Okay, and para sa mga detalye sa mga balita SLSU nakabot ang 100% passing percentage sa miaging licensure examination for teachers board exam. Upat ni top notchers. Pagproseso sa Barrel Sardine gikaton sa mga hawanan sa St. Bernard frontliners o emergency responders sa Silago gipaubos sa first aid o basic life support training. Samtang para usab sa mga headline nga naandam sa atong kauban o nga frontliner gikan sa Philippine Information Agency PIA Sir A. Aaron Katahar PNP naghatag hin liturgy support hasyahan nga misa de Gallo Kalbiga. SINP umabot na pinal nga yugtohan UNESCO World Heritage nomination. Og Diocese Samar nagpirmahin MOA upod ang 5 nga MSMEs para maghatag ng financial aid haira negosyo. Oras sa Radyo Pilipinas 28 minutos pasados 8 sa buntag standby kay sa atong pagbalik. Ihatod na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang kumpletong detalye sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes, Disyembre 19. Human lamang ning pipila ka mga mahinundanong impormasyon. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Asahan nga minsan. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time.
Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And we're back again, mga ka-RP. Panagyap ka pong nagsubaybay sa programang Magatod sa mga nagunang mabalitaw kalambuan. Hatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO, particular na gyud sa Radyo Pilipinas, sugod Borongan Calbayog ug sa Philippine Information Agency. O karong takna dili na ta maglangan pa atong dawaton na para paghatod sa nagunang balita sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Rise and Shine, pag-usab kanimo, Ma'am Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you. Da mga salamat. Anti sa nato na siyahan nga notisya. Good morning, Merly Hicomo. Jen Golmatico, Adelaida Picardal, maupay nga aga nga na France Navarrete Probe. Good morning. Benting bigas sa program iginalunsad ha Eastern Samar ha ilaromhan na benting bigas sa meron na sa este. Ana detalye ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Iginlunsad ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, kaupod ang National Food Authority ngan ang gobyerno probinsyalan Eastern Samar ang programa nga benting bigas meron na sa este dinan Disyembre 15 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City. Kakaiba na aktibidad kay abri ini nga tanan nga konsumidor ha probinsya. Diri ila mga vulnerable nga sektor. Inian iginpahayag ni Elizabeth Hugo, Rafi Staff and DA Regional Field Office 8 ha programa nga usapang agrikultura didan Disyembre 18. Sumalakan ni Hugo katuyuanan han programa nga maghatag hindi kalidad nga abot kaya nga bugas ha kantidad nga 20 pesos kada kilo base mapaubos ang gastuson han mga panimalay ngan mapakisug ang seguridad ha pagkaon. Ha paglulunsad na hibaligya ang 200 kasakong a lokal nga bugas nga may limitasyon nga 5 ka kilo kada pamilya. Por lo menos 2,000 ka pamilya ang nakabenepisyohan programa. Ha iya mensahe nagpahayagin pa sa salamat hi Provincial Agriculturist Virgilio Capon hapadayon nga mga programahan nasyonal nga gobyerno ha Eastern Samar. Sumala iya dako nga bulig ang benting bigas tungod kay nagahatag ini hindi kalidad nga bugas haabot kaya nga presyo. Dugang paniya diri ila pagbaligya natatapos ang papelhan Provincial Agriculture kundi pati ha pagsuporta ngan pagmonitorhan produksyon han humay ha probinsya base masiguran iko nga supply hin bugas. Gintagan hindoon naman ni DTI Provincial Director Thelma Samonte nga padayon lan ira pagbulig ha mga parag-umangan benepisyaryo lakipnan pa sa salamat kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ha programa nga benting bigas meron na sa este.
Ginawhagliwat ni ang publiko nga buligan ang gobyerno hapag pasamwak nga maupay nga bugas ini nga mapapalit samtang nagpapadayot ang DTI hapag hatagin bulig ang mga nanginginahanglan. Sumala naman kan Gina Suasba, Assistant Provincial Agriculturist, ang programa katumanan ng saad ni Presidente Marcos Jr. nga Rice for All bisan ano pa man nga sektor ang gintikangan. Samtang nagpahayagin kalipay Amelia Capones, darahan pagiging inklusibohan programa ngan ginsering nga dako ini nga kagaanan ha ira pamilya. Naglalaom hiya nga magpapadayon pa ang benting bigas basi mas damo pa nga mga mulupyo ang makakabenepisyo. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 49 nga lokal nga mga isda sa Santa Margarita kumarawat fishing equipment sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. 49 nga mangrisda sa Santa Margarita Samar ang kumarawat kompleto nga fishing gear, upod ang mga accessories, komodugang nga suporta sa panadlaw-adlaw nga pagpangisda. Lakip sa mga benepisyaryo ang 12 nga solo parents nga naglalaom sa pagpangisda como primera nga ginkukuhaan sang kita, pati naliwat ang 37 nga regular nga mangirisda nga kumarawat san pareho nga sat san moderno nga kagamitan. Ginlalauman nga makakabulig ini para maging mas safe, epesyente ug mas produktibo ang era operasyon sa dagat kasunod san pagduso san sustainable fishing practices. Ang distribusyon san fishing gear ang parte san padayon nga mga programa panpanginabuhian para san sektor san pangisdaan sa bungto. Kinbuhat ini pinaagi san pagborobligay san Municipal Agriculture Office, Department of Agriculture ug Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nagtutuyo pakusgon ang panginabuhian ug seguridad san mga mangirisda sa Santa Margarita. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balitarita sa Philippine Information Agency, PNP, naghatagin liturgy support hasyan nga misa de Gallo ha Calbiga. Nasa pikas linya ay Aaron Katihar para sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Hasaan nga misa de Gallo habong tuahan Calbiga, inagpakita hiniba nga papel an kapulisan, tiri laha seguridad, pati ha liturgy support ha Our Lady of the Assumption Church. Sa Malacan Police Major Marvel Diaz, hiraan nagfacilitate han offertory, nagkakapela performance nga naghatag in worship service ngan pandisal ha mga magsirimba. Yung participation talaga, it is conducted regularly kasi pero limited lang talaga siya sa providing security and assistance. Pero yung talagang nandun talaga, as in yung kagaya nung sa choir, yung dun sa offertory, giving presentations, as in yung talagang they are actually blending dun sa mismong ginagawa ng simbahan. Iyagin payag nga siyahan ininghay gayon nga aktibo hira nga nakaapi ha liturhiya. Panuyuhan PNP nga ipakita nga kaupod nira ang komunidad hapag salinurog han Pasko, diri laha pagpatuman hin operasyon. Well, actually, it's quite fulfilling, no? Yung hindi lang sa nagawa namin yung part namin in terms of security or being police officers. Pero at the same time kasi yung spiritual upliftment din and boosting the morale of our personnel. Padayon naman anira mga Pasko nga burhaton, sugadan feeding program, pag-games para kabataan, gift-giving in school supplies, and Christmas caroling nga may panhatag hin Noche Buena packages. Nanawagan naman ang kapulisan nga maging alerto lagi hapon na panahon ang Pasko ngan bagong tuig tungod kay damo ang tawong ha simbahan ngan ha karsada. Padayon naman ang era pagserbisyo base masiguro ang seguridad han komunidad. Tikang happy ay Samar, Aaron A. Kutihar. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Sir A. Aaron.
Kutihar sa detalye sa maong balita, samtang para usab sa nagunang balita dari sa Radyo Pilipinas sugod, SLSU nakabot ang 100% passing percentage sa miaging LPT board exam. Upat ni ini top notchers. Sana sa pikas linya, Ma'am Jama Destriza alang sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Gipakita na usab sa Southern Leyte State University kun SLSU ang ligon nga pagpaningkamot niini sa akademikanhong kahusay samtang nakabot sa nagkalain-laing campuses ang talagsaong resulta sa September ug November 2025 licensure examinations for professional teachers alang sa elementary ug secondary level. Sa elementary level, SLSU Sogod Campus 100%, SLSU Tomas Opos Campus 100%. Samtang sa secondary level, SLSU Tomas Opos Campus 100%, SLSU San Juan Campus 88%, SLSU Hinunangan Campus 85.96%, SLSU Sogod Campus 85.05%, SLSU Bonto Campus 50.00% ug SLSU Maasin Campus 50.00%. Ang Southern Leyte State University naghatag sa kinasingkasing nga pagbati ug pagdaig ug pagpanalangin sa mga malampusong graduado tungod sa ilang kakugi, dedikasyon ug pagpaningkamot nga miresulta niining talagsaong kalampusan. Gawas niini upat usab ka graduado sa SLSU ang nakasulod sa top 10 sa September to November 2025 licensure examinations for professional teachers. Usa kini kadakong pamatuod sa lig-on nga pagpaningkamot sa university sa paghulma og mga magtutudlo nga hanas may kahibalo og labing maadyo ang performance. Ang mga top notchers mao sila si SLSU Sogod Main Campus Elementary Level top 6 Julien Enoch 93%, top 7 Novi May Barula 92.80%, SLSU San Juan Campus Secondary top 7 Riza Sibunga 93.60%, SLSU Tomas Opos Campus Secondary top 10 Joshua Oraiz 93%. Congratulations sa mga talaugsaong top notchers, mga Mighty Kingfishers ug tanang LFPT passers. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Jama sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. 42 minutos na nagkalabay halas 8 haaga, upat nga brand new police patrol cars igin turnover ha LG Borongan has City Police Station. Ang detalye report ni Kurt Russell Sebricos. Radyo Pilipinas Report. Normal na nga tubyan han City Government o Borongan ang upat ka unit hin mga brand new police patrol car ha Borongan City Police Station Huwebes, Disyembre 18, 2025. Ang nasabing mga sarakyan in magagamit sa pagpatuman iton police visibility, law enforcement operation o pagresponde iba pa nga panginginahanglan. Pinangunahan ang programa ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongco, kaupo di City Councilor Fritz Bailon Oy, Peace and Order Committee Chairman Mr. Ariel Cuna, City General Services Officer ngan Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabarillas, Acting Chief of Police ng mga kapulisan ng Borongan City Police Station. Amin sa ni Acting Mayor Chusongco, iyagin pahayag nga ang LGU Borongan inagtalinguha para makatagin sugad ng mga higamit para ang kapulisan para makabuligin na pagkasigpa ito na pagpatuman ito na seguridad ng syudad. Yan na po, may ada kitahin na seremonyas, pag-turnover ng atin upat nga police car para kalihan aton PNP. Kami din ni LGU, naintindi lang kami aton na kapulisan ng iminghanglan pa mga mga equipment. So, kasi pinaagihan aton na kami yung tayan, yung aton sanggunian, yung aton na mga konsihalis, vice mayor, nanituro kami nga magkahatag na malakit ay nga bulig dito aton mga kapulisan kay sa impact na hanglanan mga equipment aton mga kapulisan. Madako, kinikita ng madako nga bulig aton hingin nga labi na aton peace and order din ha syudad ng Borongan. Ginpahayag naman ni Konsyal Uy nga dako na bulig hini nga mga sarakyan na pagpatuman ito na seguridad nga na maragmit na pagresponde kung may mga
insidente. Labi na kung may patumo na at ginlalara ang pagtigdong hin mga police substation na norte o gasur nga parte ang syudad. Yan ako ay nagkakamaya na kita yan na blessing and turnover po na ato upat nga PNP service vehicle po which is funded by LGU Borongan and of course nagpapasalamat po kami ang leadership po nato na Mayor Nagda and well supported also natin yan acting mayor and Susunto nga nandares also natin mga city councilor ng Borongan. Makalilipay yan po adi po an output na po ini natin mga hingyap para makabulig dili atong syudad ng Borongan. Dako naman anton pagpapasalamat kay Police Lieutenant Colonel Cabrillas apadayon nga suporta iton LGU Borongan kan acting City Mayor Tusongko ng mga membro iton sangguniang panglungsod sugad man kan Mayor Dayan Agda paghatag hin mga patrol car nga ira mga gamit iton police visibility o iba pa nga mga law enforcement operation nga maragbit sa pagresponde para itong kamurayawan han syudad han Borongan. Nagpapasalamat po ako local government unit of Borongan City sa pangunguna ni acting Mayor Emmanuel Chusongko paghatag gini nga patrol car sa amon nga mga kabulig ito namon visibility and ito namon mga response. Namo po nga salamat. And also I would like to acknowledge the support also of our Mayor, Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sir, salamat niya po sa mo support Borongan City Police Station. Para Bagong Pilipinas, Kurt Sebricos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Kurt Sebricos. Good morning, Eastern Visayas. Founders and local PGN and researchers bumisita sa Northern Samar sa pagdokumento o pagsaliksik sa bagong sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Bumisita sa probinsya sa Northern Samar ang Philippine food documentarist nga si John Sherwin Felix, founders ng Localpedia, upod ang mga researchers tikang sa Visayas State University para igdokumento ngan pagadman ang tradisyonal nga pagtubo sa bagong. Sa courtesy visit sa grupo sa gobyerno probinsyal na pagharampangan ang pagpreserba sa kultura ngan kamutangan sa bagong, usa nga amor pufalos nga tanom nga may dako nga papel sa pagkaon ngan tradisyon san probinsya. Igin pahayag sa mga researcher ang ira pagtutok sa farming practices, linguistic nga mga termino ngan kahimtang san bagong labi na sa bungto San Roque. So malakan Vice Governor Dato, importante god ang pagdokumento sini agud maproteheran ang kultura ngan identity sa Northern Samar. Ginpahayag liwat ni Felix nga ang Northern Samar la ang lugar sa Pilipinas nga may sistematiko nga pagtubo ngan merkado san bagong. Ang grupo nagplano liwat pagsuporta sa bagong festival nga ginbubuhat kada Disyembre 19. Ang pagbisita nagpapakita sa kusog nga kooperasyon sa academe ngan lokal nga gobyerno para mapadayon ang buhi nga mga tradisyon sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita nga naandam sa Philippine Information Agency, CNIP, umabot na hapinal ngayog tuhan UNESCO World Heritage Nomination. Ana sa pikas linya, Avaya Jen Dabut, Samar College Work Immersion Student, alang sa report. Radyo Pilipinas Report. Padayon na ang proseso para han nominasyon han Samar Island Natural Park o SINP ngadto UNESCO World Heritage List. Sumalahan pinakabag-o nga update han Samar Provincial Tourism Office. Aada na final nga pag-andam nga pag-imprinta ang nomination dossier nga amon pinaka-importante nga technical nga kinahanglanon para ha-aplikasyon. Asab Disyembre 2025, kompleto na ang requirements, sugadhan mga plano ng inventaryo, ng ginlakip na iniha dossier nga igsusumiti ha Enero 2026, ngadtuhan UNESCO World Heritage Center, ha Paris, France, pinaagyan Department of Foreign Affairs.
Kampante ang mga opisyal nga may kusog nga tsansa ang SINP nga makapasok halistahan tungod kay ginnominar ini ubosin tulo nga outstanding universal value criteria. Amoy niyan natural nga kahusayan, proseso ang ekolohiya ng pagpanalipod ang biodiversity. Gimbase ini siyentipiko nga ebidensya nga halingon nga plano han pagdumarahan parke. Kung makuha na ang pagkilalahan UNESCO, ginlalauman nga magdadaray ni hindugang nga panalipod. Pondo para konserbasyon nga napapanahon nga ecotourism nga diri makakadaot ha kalibungan. Lakip liwat ang posibilidad hinmasda kung akita para ha lokal nga komunidad ng pagpasidungog han pagkakakilanlan han Samar. Katapos han pagsumitihan dossier, susurion pa inihan mga advisory body han UNESCO. Nga ng pinal nga desisyon ginlalauman nga iga-anunsyo hatungahan tuig han 2027. Tikang HPA Summer, Aviajan El Dabuet. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa detalye, Miss Avaya. Samtang sa dugang balita dari sa Radyo Pilipinas sugod pagproseso sa Battled Sardine gikaton sa Mahuana sa St. Bernard. Niyang akong report. Radyo Pilipinas, report. Gikaton sa Mahuana sa St. Bernard, Southern Leyte ang pagproseso sa Battled Sardine at also sa kaadlaw nga pagbansay nga gimo nitong Miyerkules, Disyembre 17 sa SLSU Bundok Campus. Bitambong sa maong kalihukan ng mga kababayan nga miyembro sa nagkalain-laing civil society organizations ilabi na gikan sa mga Coastal Community, Women's Association o BSK Association. Tumong sa pagbansay ang paghatag og dugang kahibalog kanas sa kababayan aron mapalapad ang ilang panginabuhian ug mapalambo ang lokal nga produkto. Ang mga aktibidad gipunduhan sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard pinaagi sa Gender and Development CONCAD budget ubos sa pagigtambayayong saba sa SLSU Bunto Campus. Pinaagi ni gilawman nga mas ligon na ang kapasidad sa mga huwana sa St. Bernard sa pagpalambo sa ekonomiya sa ilang komunidad. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 51 minutos pasando alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. At 174 nga octogenarians o nonagenarians didini ha syudad ha na Borongan makarawat hin 10,000 pesos nga cash gift tikang ha gobyerno nasyonal. Ang detalye report ni Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Maabutin 174 nga ihapin octogenarians ug nonagenarians sa syudad ng Borongan makakabenepisyo ang gindudumara nga pagduholing cash gift tikang ang gobyerno nasyonal ag gimbubuhat ang Borongan City People's Center Barangay Sungko Disyembre 18 nga 19. Ang nasabing octogenarians si nag-iedad din 80 years old ngan 85 years old ug nonagenarians nga nag-iedad hinubinta anyos ngan 95 anyos inakarawat hing kantidad 10,000 pesos nga cash gift. Nagpagin pagkalipay kadaghanan pagpapasalamat ang gobyerno nasyonal ay acting City Mayor Emmanuel Chusungco ay mensahe durante ang nasabing awarding of cash gift to Filipino octogenarians and nonagenarians sa syudad. Tuupak ang acting City Mayor Chusungco maupay nga oportunidad ay gimpapangbitan gobyerno nga bisan diri pa centenarian ang senior citizen o nag-iedad hin 100 years old ingin tataga 19,000 pesos nga pahalipay. Sanglid ginura pa niya nasabi nga octogenarians ug nonagenarians nga mag-enjoy agud makakarawat pahin mga pahimudlay hatid daraon nga mga adlaw. Ininan ikalimang higayon nga nagduhol ang gobyerno nasyonal na nasabi nga cash gift kundi nakabugusan maabot nahin 405 nga ihapin octogenarians ug nonagenarians sa syudad ang nakakabenepisyo hini nga ayuda pinansyal tikangan Marso niya nga tuig 2025 tikangan igpatuman ang Expanded Centenarian Act o Republic Act number 11982. Hini nga cash gift distribution nagbibinuligay ang National Commission of Senior Citizens NCSC Regional Office 8